Nakakaya kasi. Isang malaking kahiyan ang kinasal siya nang walang presensya ng kanyang groom. Mrs. De Jos, huminga ng malalim si Attorney Santos. Paano mo papatunayan lahat na nabanggit mo? Attorney, you were there. Ikaw mismo ang witness ko. O isama niyo na pa sina Uncle Danny at saka Auntie Minerva. All you can satisfy and testify that Liam was not present on our wedding day. I work for your husband, Mrs. De Jos. I suppose Danny and Minerva's loyalty also belongs to him. Napatanga si Samantha sa abogado. So did that mean walang magpapatunay sa absence ni Liam sa kasal nila? Sa sinasabi mo namang hindi mo nakasamang asawa mo sa loob ng 5 taon, Mrs. De Jos, I have here on my record that Mr. De Jos has gone home 5 times since you got married. Doon si Samantha napatayo sa kinaupuan. Attorney, ako nakatira sa bahay namin. Ni minsan di umuwi si Liam. To tell you the truth, I haven't seen him since I was 7. I'm 23 now, attorney. Just because you did not see him doesn't mean he did not come home. Well, if you want proof, just review your CCTVs at home. I can give you the timestamp, Mrs. De Jos. Hindi siya nakapagsalita. Talaga ba? May proof pa? Your husband knew this time would come, kaya sinigurado niyang may sagot siya sa count sa isasampa mo. Anyway, I will still draft the annulment papers per your request, and I will mention it to Mr. De Jos. Thanks, attorney. Mahinang bigkas si Samantha. Halos alam niya nang walang mangyayari, pero kinuha pa rin niyang timestamp na sinasabi nito. I-check niya kung totoo. Huwag siyang lolokohin. Di nga siya sure kung magana ang mga CCTVs nila. I will update you, Mrs. De Jos. Nagpupuyos sa ines ang kalooban niya nang umalis siya sa presensya ng abogado. Hindi niya maintindihan. Bakit kailangan siyang gawing isang De Jos? He could have just adopted her to be his child. Total papasa na naman yata siyang anak lamang nito. If it was possible for a 12-year-old boy to get someone pregnant, edi sana hindi siya nakakulong ngayon sa isang kasal na hindi niya mawari para naging binding and legal. The wonders money can do. Sa ines, imbes na umuwi, nakipagkita si Samantha kina Rolin at Selena. Hindi niya po pwedeng sabihin ng problema niya dahil hindi naman alam ng mga ito na kasal siya. For starters, she never wore her ring, no matter how grand and expensive it may be. Hindi niya kailanman ma-appreciate na katibayan yon na married na siya, lalo't pinaabot lang ni Liam iyon sa assistant nito. Pangalawa nga, hindi niya ginamit ang apelido ni Liam. Why would she? Isa pa, hindi required na gamitin ng asawang babae ang apelido ng asawang lalaki. So, she took advantage of that. Kaya walang ideya ang mga kaibigan niya nakasal na siya unless mahuli siya mismo sa sarili niyang bibig. So because she couldn't tell them the reason why she was so pissed, she just said she wanted to spend her guardian's billions. Manglilibre lang siya randomly. Pero sa totoo lang, hindi naman extravagant ang lifestyle ni Samantha. Sa malaking halaga ng allowance na binibigay ni Liam sa kanya, halos hindi niya na nababawasan yon. Kaya naman malaki na ang savings niya. Even so, hindi niya tinuturing na sa kanyang perang yon. Kahit legally, everything that Liam has also belongs to her. Anong okasyon, senyorita? Naunang dumating sa club si Rolin. Hindi club person si Samantha but Rolin and Selena are. Majority wins kaya lagi siya nag-a-adjust. Nagpupunta rin siya kahit diri siya sa mga nakikita sa loob ng club. Hindi naman kasi porke pang mayaman na club. Mas social din ang kasalan. A sin is a sin. Parehas lang sa mga pangmumurahing club. Hindi mas mataas ang tolerance level ng langit sa mga mahalin na kaganapan doon. Wala. May bahid pa rin ng inis ang boses ni Samantha. Diyan kita minahal eh. Kahit walang dahilan. Nanlilibre ka. Dapat kang tularan, senyorita. Agad nag-order ng inumin ito si Rolin. Si Samantha hindi rin umiinom ng alcohol, juice lang ang iinumin. Kabisado na nga niya ng mga bartender doon. Kaya automatic na lang na siniserve ang sa kanya kapag naroon sila ng mga kaibigan. Where's Selena again? Tanong nila nang matapos sinisang lagukan ng mga hard drinks na hinihiling nito. Na-traffic lang daw. Inikot ni Samantha ang kanyang mga mata. Nang mapansing may naispatan agad ng mga babae ang mga kaibigan niya. Rolin, binabalaan kita. Maaga pa lang. Ikaw magbabayad ng inumin mo kapag iniwan mo ko rito. Banta niya. Napakaselosa naman. Pabiro pa nitong sabi. O sige, hindi na po titingin. Ibinalik nito sa kanyang atensyon ito. Ano ba kasi yung purpose ng meeting na to? Alam mo bang nag-cancel pa ako ng lakad para lang puntahan ka? Ako rin. May meeting ako dapat tonight. Mula sa likod nila ay sabi ni Selena. Sorry guys, I'm late. Humalik to sa kanilang dalawa ni Rolin. Selena was sporting a club-goer outfit. Masikip na black leather dress na hakabang bawat kurba ng katawan na suot nito.
So much for saying that she had to cancel a meeting for her. Hindi naman halata. Serena and Rollin were managing their respective family businesses right after graduation, kaya busy na mga to. Samantalang si Samantha na may naghihintay pa rin ng instructions mula kay Liam. Nakakaya naman, sa tinapos niya kung tatambay lang siya sa bahay ng asawa, kaya kasabay ng desisyon niyang ipaanal ang kasal, mahahanap na rin siya na mapapasukan. She could live alone, patutunayan niya kay Liam de Dios na kaya niyang mabuhay nang wala ito. So ano ngang ganap? Selena asked. Naka-order na rin to ng inumin ito. Wala nga, gusto ko lang gumusta. Saad ni Samantha nang sumimsim sa juice niya. Sino ba naman kasi ang pumikon sa'yo, senyorita? Pangulit din ni Rollin. Nanilibre ka lang kapag bad trip ka eh. Kailan niyo balak mag-asawa? Aniya out of the blue. Kaya ang dalawa niyang kaibigan parehong nasamid sa iniinom. Wait, are you getting married, Samantha? Si Selena ang una nakabawi. Gusto niyang sabihin na no, she's getting an annulment. Umiling siya takmang magsasalita pero naunahan siya ni Rollin. Why are we talking about marriage? We're just 23, Samantha. Mag-aasawa ko kapag 40 na ako. Gusto na ba ni Mr. De Dios na mag-asawa ka na? Selena further asked. May concern sa tinig nito. No, someone was just asking me kung anong grounds ang pwedeng maging basis ng annulment. Oh, ngayon, annulment naman. Kaya, ayaw ko pa talaga mag-asawa kasi malamang sa annulment din mauwi ang lahat. Sa ibang bansa ka magpakasal para may divorce. Selena rolled her eyes at Rollin. Siya na may pinalayos ang kaibigang walang matinong masabi na pwedeng makatulong. Tuwa lang ni Rollin. Nilapitan nito agad ang kanina pa nitong sinisipat na babae. Isang araw, aalalayan nilang natin yan. Papalabas dahil napaaway na. Bigla nilang lumalapit kung kani-kanino. Umiiling na sabi ni Selena. Sinundan ang tingin ng lalaking kaibigan nila. Paano kung may boyfriend yung babae rito? Let him be. Baka kailangan niya ma-experience yun na maging leksyon sa kanya. Bali wala naman ni Samantha ang tugon. So, what's your problem again, Samantha? Samantha tried to tell Selena without mentioning that it was her who needed advice. Sa huli nawindang siya sa mga sagot nitong hindi mapakinabangan. Paano kasi? Nagpakwento sa lalaking tumabi sa kanila sa bar counter. Samantha sighed. Sana pala sa ibang lugar niya kinita ang mga ito. Parang gusto na lang din tuloy niyang maglasing na lang. She heaved a sigh. Pero bago siya makapag-order ng inuming alcohol, tumunog ang cellphone niya. It was Uncle Danny who was calling. She declined the call and just sent him a text that she was somewhere noisy. Nag-reply naman to agad. Come home, Miss Samantha. Mr. De Dios wants to have a word with you. Maiksi lang pero pakiramdam niya, sinilihan siya sa puwet. Ang bilis naman ng sagot nito sa annulment issue niya. Tungkol nga kaya rin ang nais itong makausap. Pero kanina lang yon. Attorney Santos was old. He couldn't have drafted the papers and sent them to Liam at once, right? It's barely 2 hours ago. Yun kaya ang dahilan? Wait, gusto siya nitong makausap. Mag-uusap sila? How? Did he come home? Or would he call her? Binilabog ng paru-parong sikmura ni Samantha sa kaba as she looked around to find her friends. Mabilis siya nagpaalam sa mga ito pagkatapos. Hindi na nagprotesta si Rollin at Selena dahil pareho ng busy ang mga ito. Kaya naman nakaalis na siya agad, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Samantha booked herself a ride. Ayaw kasi niya mag-drive kaya hindi siya nag-aral magmaneho kahit marami na siya pa pwedeng gamitin sasakyan. Tapos ay hindi niya rin gustong ipag-drive siya na parang among-amo lang. Ilang beses nilang pinagtalunan niya ng Uncle Danny dahil ito raw ang nasasabo ni Liam. Her guardian/husband wanted to make sure she was always safe. Safe? If he really wanted her to be safe, he shouldn't have known himself to her. Didn't he say he would protect her? Sa halip na mabadrip pa sa mga naiisip, tinoon ni Samantha ang isipan sa sasabihin kay Liam kapag nagkausap sila. She needed to convince him to let her go. She was tired of living like his prisoner for more than 2/3 of her life. That feeling of knowing she could not do everything she wanted because she needed to ask for his permission first. She had not been living a normal life because all she ever wanted was to please him so he could show himself to her. Sa sobrang kagustuhan niya nang makita ito, nakalimutan niyang nagdadalaga na siya. She forgot to fall in love. Wait, fall in love? Napangisi si Samantha. Alam na niya ang sasabihin sa asawa niya. Ewan niya na lang kung di siya nito pakawalan agad-agad. Pagdating ng bahay, Uncle Danny told her na tatawag si Liam para kausapin siya. Di naman siya makapaniwala. Tatawag? Tatawag sa kanya si Liam? After 16 years, she would be hearing his voice again. Pakiramdam ni Samantha may parade sa loob ng dibdib niya. Ang tibok ng puso niya ay parang sa drums. Malakas, nakakabingi. Feeling niya nga hindi na siya makahinga.
When the phone rang beside her, pakiramdam niya nasa leg niya ng puso niya. Mr. De Jos? Yes, sir? She's here. Sabi ni Uncle Danny bago siya binalingan. Ipasa telepono sa kanya. Samantha's hands was shaking when she accepted the device. Nilapat niya yun sa tenga niya na halos hindi na humihinga. Hello? She uttered. Samantha. Liam De Jos' enigmatic voice filled her ears. Natuyo ang brain cells niya at nakalimutan yung magsalita sa sumunod na 1 buong minuto. Samantha. Ulit ni Liam nang wala na itong narinig mula sa kanya. Are you still there? Di na halos maalala ni Samantha ang mukha ni Liam. Pero ng mga sandaling yon, base sa tono ng napakaganda nitong boses, para nakikita itong nakakunot noo. His voice, it was no longer the same as how she remembered he sounded. Parang mas gumanda. Tunog misteryoso at malamig pero parang may haplos sa puso. Basta yun na yun. Ang hirap i-explain. Samantha. Liam started to sound annoyed. Look, if you don't want to talk, ibalik mo na lang kay Danny ang telepono. I'm here. Putol ni Samantha na halos mabingi sa sariling tibok ng puso niya. Parang hindi na siya makahinga o kinakabahan lang siya kaya siya nagpapalpitate. She waited so long for this one phone call, for this chance to hear his voice. Finally. Well, good. Seryoso ulit ang tono ni Liam. I want you to prepare your credentials and go to the office tomorrow. Sa office mo? Di siya makapaniwala. For years, she was tempted to go to his office unannounced just to see him. Kaso good girl siya. She was told to never set foot in his office unless he asked her to. At obedient siyang bata kaya naman kahit alam niya kung saan to nag-opisina, hindi siya kailanman nagpunta. Okay, joke lang yon. Hindi niya talaga alam. Or else nakita niya na sana to, di ba? Madali lang kayang mag-abang sa baba ng building kung sakali. She could play detective if she wanted to. Liam De Jos owns a chain of malls. And in the metro alone, nasa 10 ng malls ito. Di niya alam kung saan sa mga nag-opisina si Liam o kung nasa isang separate building ba ito. He never told her. Uncle Danny and Auntie Minerva did not tell her either, as if it was a top secret. Wait, are you telling me that I'm going to work in your company? Tanong niyang medyo na-excite. Naka-adjust pa rin siyang kausap niya si Liam after 16 long years. Do you want to work elsewhere? May pagka-irritable sa tinig nito. Didn't we already talked about this in the past? Yes, I just cannot believe it's already happening now. Malapad ang ngiti niya kahit di siya nito nakikita. It's about time. And congratulations for graduating with the highest honor. I am so proud of you, he added. Siguro nahimigan nito ang saya sa tinig niya, kaya nawala rin ang pagkairita nito. Siya na may maluha-luha sa sinabi ni Liam. He said he was proud of her. She made her guardian proud. Ay, husband pala. Gustong matawa ni Samantha sa sarili. Paano kasi sa para ng pagkakasabi ni Liam, ng pagkakaproud nito sa kanya, pakiramdam niya, tatay niyang kausap niya. Well, Liam raised her. He raised his wife. Thank you, sambit niya. So get ready. Pass the phone to Danny. I'll give him instructions. Wait, pigil niya. Gusto pa niya itong makausap eh. Yes? Am I going to see you at work? Hopeful ni Samanthang tanong. Narinig niya ang pagbuntuhin nga ni Liam sa kabilang linya. We will get there, Samantha. When? Paungulit pa niya. By the way, Attorney Santos called me about your concern. His voice suddenly turned cold and serious. Napalunok naman si Samantha. Ano pa nga bang concern niyon kundi ang sinadya niya pa sa abogado kanina? My answer is no. So don't ever bring it up again. Do you understand? Dahil parang natakot siya sa tono nito, napayes siya nang wala sa loob niya. Now pass the phone to Danny. Sabi pa ni Liam. Di na nakasagot pa si Samantha. Mabigat ang loob na pinasa niya kay Uncle Danny ang telepono. Alam na ni Liam ang tungkol sa paghahamon niya ng annulment. Yun din kaya ang dahilan kaya bigla nitong naisip na pagtrabahohin na siya sa kumpanya nito. Iniisip kaya nito baka bored lang siya sa buhay niya na kapag naabala siya makakalimutan niya na ang makipaghiwalay dito. Kung ano pa man ang dahilan, just be grateful, Samantha. At least you will have the chance to see him again if you will work for him. Sige, pansamantala. Kalilimutan muna niya ang annulment issue niya. She smiled a little to herself as she waited for Uncle Danny to finish his conversation with Liam. Masyadong seryoso si Uncle Danny na nagtitake down ng notes na para bang presidente ng bansang kausap ito at di po pwedeng may ma-miss out itong impormasyon sa mga iniuutos sa Liam. Yes, consider it done, Mr. De Jos. Nang matapos makipag-usap si Uncle Danny kay Liam, nagulat pa ito na makitang di pa siya umaalis. Ganun to ka-absorbent sa pakipag-usap kanina sa asawa niya.
Nandito ka pa, Miss Samantha? She grinned at the old man. Uncle, saan ang office ni Liam? Papahatid kita ron bukas. Huwag mo nang tatanungin pa. Ang mabuti pa, ayusin mo ng mga kailangan mo. Pinakain ni Mr. De Dios sa lahat, ang taong nalilate. Ngumuso si Samantha pero tumayo naman at sumunod dito. You're expected to be there by 8 o'clock in the morning. Oo na po. She sighed nang magtungo sa kwarto niya. Konsolasyon na lang talaga niyang malapit na niyang makita si Liam. Naunahan ni Samantha ang alarm clock niya kinabukasan. She was that excited. Kailan malayo ni Liam ni early riser siya. Ayaw nitong nalilate. Walang problema. Nagulat pa nga si Auntie Minerva na maaga siyang bababa sa dining room. Good morning, Auntie. Nakangiti ni Samantha ang bati. Good morning. Aba, ang aga mo yata. Napatingin pang matanda sa relo nito. Hindi pa tapos na tuloy ng almusal. It's okay po, sabi niya. Maghihintay po ako. Excited ka? Sabi ni Auntie Minerva. Naayos mo bang portfolio mo? Oo naman, Auntie. I'm sure walang dahilan si Liam para magalit sa akin. Kamusta naman ang pag-uusap ninyo ng asawa mo? Siyempre, alam nitong unang beses ang unang pag-uusap niya ni Liam pagkalipas sa maraming taon, kaya may bahid ng panunokso ang tinig ng matanda. Ang ganda ng boses ni Liam, Auntie. Parang iba na sa pagkakatanda ko. Matapat na tugon na Samantha. Bata ka pa kasi noon. Si Mr. De Dios din naman, 19 pa lang nandalhin ka niya rito. Hay nako, kay bilis ang panahon. Ikaw talaga namang lumalaking napakaganda. Siguradong masahanga sa iyong asawa mo kapag nakita ka niya ng personal. Napakarot noo sa Samantha dahil parang kinikilig si Auntie Minerva. Ngayon pa man, hinayaan na lamang niya. Mas concerned siya sa sinabi nito na kapag nakita niya si Liam ng personal. Nakita ko ni Liam? Miss Samantha. Ngumiti si Auntie Minerva habang inunguso nito ang CCTV camera sa dining room. Walang audio ang mga yan para sa privacy mo, pero nakikita ka ng asawa mo. Namilog ang mga mata ni Samantha. So the cameras were really working. Gosh, Samantha, nakakahiya ka. Ano naman sa tingin mo? Mag-i-install ng camera tas hindi gagana? Ganon ka-cheap ang tingin mo sa bilyonaryo mong asawa? Tapos naalala niya, sinabi nga pala ni Attorney Santos, pwede niyang i-check ang mga recordings. Para mapatunayan niyang umuwi nga ng 5 beses doon si Liam pagkatapos ng kasal nila. Auntie, alam mo rin bang umuwi dito si Liam? Parang napatda ito pero nakabawi rin. Miss Samantha, huwag mong sabing nakikipaghiwalay ka sa asawa mo. Yun lang ang naging dahilan kaya nalaman mong bagay na yan. So, totoo po? Kailan? Bakit di ko po alam? Parang gusto niyang magtampo. Binigay sa akin Attorney Santos ang timestamp. Pwede ko pong i-check sa mga recordings? Tama. Baka sa pamamagitan nun makita niya ang mukha ni Liam. Kung para makita lang ang mukha niya, wag na. Wala ka ring makikita. Lumabi siya. Bakit ba basang-basa siya ni Auntie Minerva? Hindi bale na nga. Ngayon na may makikita niya rin sa wakas si Liam De Dios, baka paghihintay pa siya ng ilang oras. Nasabi ni Samantha sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.